thank you, Lord, for giving them time and for giving them the strength na makarating sa church. Si Geraldine Vasquez, invited by Sister Evelyn Magdalena. You're welcome in this place. Thank you, Jesus. No, si Eric Amizola, no, from Blumentritt. Siya yung nagtanong kay Brother Eric kung pwede siya sumama sa church. Ay talagang pwedeng-pwede. No, so thank you, Jesus. You're welcome in this place. No, and sana marami pang magtanong. No, kung pwede ba silang, Lord, pwede ba kami pumunta sa langit? No, no, sana yun yung mga question ng mga tao because God is more than willing na talagang ibigay kung ano ang tamang guidance. And also si Elma Arcan, tsaka si Arlene Arcilia, ito yung kapatid ni Sister Madel. So pareho silang naka-receive ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. No. Thank you, Jesus. Sa pagbalik mo, Sister Arlene sa Canada, no, baon-baon mo itong Holy Ghost. No. Kahit saang sulok ka ng mundo pumunta, hindi mo ito makukuha. No. Maliban na lang, nagpakita ka ng interest, ang Diyos din interesado, so binigay niya ang Holy Ghost, just like us. So, kagaya rin namin, we must give utmost appreciation sa Holy Ghost. So, welcome back also si Sister Connie Capenya. Siya yung dating bata-bata pa nakasama ni Sister Connie, na mama ni Sister Madel. No, ngayon hindi na siya bata. No, si Connie yung una, yung mama ni Sister Madel. Sister Connie, welcome back. Thank you, Jesus. We're happy to see you. Thank you, Lord. No, ang lakas pa sa 80. No? Batang-bata pa. Thank you, Lord, for giving them the strength, no, and the good health always. Si Brother Boy Ong, andito rin. Thank you, Jesus. No. Si Brother Kian at saka si Brother Elijah, no, nakasama rin sila ulit. Thank you, Lord. No. And also, si Brother Ray, andito rin. Nakalusot din from Zambales. No. Mayroon din tayo, galing ng Bantayan. No, Sister Ninia. No. No. Alam nating lahat na pag nawalan ng mahal sa buhay, masakit. No. But thank you, Lord, for giving us the Holy Ghost. Ang comfort ay nandyan, ang prayers natin. No? Pero ang gusto nating klaruhin, naipasa na ba, Sister Ninya? Yung naipasa na ba ni mama mo yung bato? Nasampulan mo na, hindi pa? No? Si Aling Narda, yung mama ni Sister Ninya, no? Pumanaw kasi nung last Wednesday. So, nailibing na rin nung nakaraang Wednesday. So, thank you, Lord, sa pagsama mo sa kanilang lahat. Sa biyahe ni Sister Ninya, kanilang Sister Bibe. Thank you so much, Lord. So, praise the Lord. Sino pa? No, of course, sa ating lahat. And Lord, to you, Jesus, we're all welcome in this place. Thank you so much. Let's open our Bible in the book of Matthew, chapter 17. Matthew chapter 17, verse 14. Matthew 17, verse 14. And when they were come to the multitude, no, nung sila ay naparoon, andoon na sa karamihan, there came to him a certain man, no, sa kay Jesus Christ, mayroong isang lalaki na lumapit sa kanya, kneeling down to him and saying, no, paglapit sa kanya, lumuhod, no, at nakikiusap. No. Kneeling down is a sign of so much respect, no, sa isang tao, no, at tamang-tama ang kanyang ginawa. No. Dahil tama siya ng niluhuran, no, which is Jesus Christ. No, tayo dati kung saan-saan tayo lumuhod. No? Ang dami nating niluhuran dati. Kay Buddha, kay ano ba yan? Kay Shiva, sa Quiapo, no?
kay Mama Mary, kung saan-saan tayo lumuhod dati, walang effect. Pero tama itong niluhuran natin, which is Jesus Christ. Hindi pa tayo nakaluhod, ang dami ng effect sa buhay natin. Thank you, Jesus. Shall we pray for a while? Lord, again, we are so thankful, Lord Jesus, for giving us this Sunday. Thank you so much for the strength, for the good health, continuous healing for all of us, Lord Jesus. Marami pong salamat, Lord. Thank you, Jesus, for the outpouring of the Holy Ghost sa mga kapatiran na sila nakabalik muli sa church. Thank you so much for your faithfulness, Lord Jesus. And to our visitors na wala pang Holy Ghost, Lord, send it on down mamaya, Lord Jesus, for them to have this salvation, this precious salvation you've given us. Lord, anoint your word. Jesus, always your word give us the strength, the good health, the courage na lalong magpatuloy sa iyo at magtiwala lalo sa iyo, Lord Jesus, no matter what, kung ano man ang aming sitwasyon sa buhay. Lord, thank you so much. With all humility, Lord, we love you in Jesus' name. Amen. Unang-una, kahapon, grabe ang buhos ng ulan. Sa EDSA, walang naglakas ng loob na sumubok. Kasi pag sumubok ka sa ganung baha, talagang parang gusto mo lang magpakamatay. Walang makadaan. Grabe ang ulan, buhos, but thank you, Lord, na every time tayo ay nakakasurvive. Thank you sa protection niya. At saka yung isang balita pa na malungkot tayo, yung kay former chairman, mayor, BF, Bayane Fernando. Akala nga namin nung una, biro-biruan. Kasi, namatay, nahulog sa bubong. Anong nahulog sa bubong? 77 years old. Isa siya sa halos nakaraan, napaka-yaman din. At dati, tinulungan natin din siya sa yung pangangampanya niya. Nung namatay si Sister Vicky, silang mag-asawa, pumunta rin sila doon mismo sa Lamay. Hindi natin ang buhay natin talaga, hindi natin hawak. Pag ang Diyos nag-decide na, at kahit anong paraan, basta kung kukunin ka na ng Diyos, wala tayong magawa. But Lord, thank you so much that your hand is always upon us. Thank you for the salvation that you've given us. Na yun bang lahat nagsumikap tayo kung paano makaahon sa buhay, kung paano, yun ang issue lagi sa buhay ng tao, pera. Pagising mo, pera. Pagising mo, anong gagawin? Ganito. But we are so thankful to God for giving us this kind of salvation. Na hindi tayo nagsisikap lang para dito sa pang-araw-araw natin na pamumuhay, kung paano tayo makakain, kung paano tayo makabili ng ating mga needs at saka ng ating mga wants. Kung hindi, mayroon tayong klase ng pamumuhay na may nilulook after tayo na, Lord, someday, hindi lang ito ang piniprepare mo sa amin. Eye hath not seen, nor ear, nor ear heard, nor enter into the hearts of men. The things that God had prepared for them that love Him. Hindi pa natin nakita yan, mga kapatid. So, balik tayo dito. Mayroong isang lalaki, andun sa karamihan. Ganun naman palagi. Maraming nakikiosyoso, maraming mga nakikichismis lang, every time si Jesus, kung saan siya pumunta, talagang maraming dinadagsa. Si Jesus Christ. Dahil marami na naman siyang gagawin ng mga miracles, ang dami naman siyang ginawing mga milagro, mga healing, mga patay na binubuhay, lahat. Pero every time kung saan man siya pumunta, isa, dalawa, lang ang nagbibenepisyo kung saan siya makapunta. Sayang, Andun na kayo, libo-libo, tapos isa, dalawa lang ang... Pero ganun naman Sa lugar natin, ilan tayo may Holy Ghost? Sa Quezon City, ilan tayo? Kukunti lang. Buong Pilipinas, ilan tayo? Sa buong mundo, iilan tayo. But Lord, we are so thankful na kami ang nakita mo, kami lumapit sa iyo. Lord, we are always thankful, Lord Jesus. We are always thankful. So, sa verse 15,
no, itong isang lalaki, lumuhod din siya kay Jesus. So again, pag si Jesus niluluhuran, no, hindi niya, hinahayaan niya lang. Sige, tama yung ginagawa mo, lumuhod ka. No? Si Pedro niluhuran, ay, huwag kang lumuhod sa akin. No, pareho, servant lang ako. No, utusan lang din ako. No, kay sa Old Testament, si Gideon, lumuhod sa harapan ng angel, ay, wag mo akong luhuran. No, pero si Jesus Christ talagang tuwang-tuwa every time may lumuluhod sa kanya. No, kasi yon, anong sabi diyan? Every knee shall bow in the name of Jesus Christ. And Lord, thank you so much. Lord, have mercy on my son. No? Sabi niya, Panginoon, maawa ka sa aking anak. No? Ang paglapit niya sa Panginoon, hindi kung ano ang personal na pangangailangan niya. No? Hindi ito personal na healing. Hindi yon ang lapit niya kay Jesus Christ, kung hindi yung para sa kanyang anak na kanyang minamahal. How many times na ang prayer natin, sinasabi natin palagi, Lord, dapat makagraduate na kami sa klase ng prayers na puro namin sarili. Lord, ganito, ganyan, sarili ko, ganito. Lord, we are praying na makagraduate kami lahat sa ganong klaseng prayer at dito kami mag-concentrate sa ibang tao. No? Kasi pag sarili lang natin palagi, puro lang tayo sarili na Lord, ganito, ganyan, wala na, hindi na tayo makalabas dyan. No? Pero pag sa ibang tao, mapapansin natin na pag tayo busy na sa ibang tao, yung sarili nating sitwasyon, ang Diyos nang umaayos. No? Parang bahala na si Jesus dyan. Lord, have mercy on my son. Siyempre, sino ba naman ang matinong magulang na walang awa, walang puso sa kanyang mga anak? No, kahit nga yung anak talagang pasaway na eh. No, kahit nga yung anak, sobra na yung ginawa, yung hindi pagrespeto sa magulang. Pero pag may nangyari sa anak, kahit anong gawin mo, magulang pa rin yan. Lalo na sa mga nanay. No, grabe ang Diyos, ano? No, talagang dinesign niya yan. Lord, have mercy on my son, for he is a lunatic. No, siya may epilepsy, siya may condition in the mind, no, severe, no, na klase ng condition, no, na ang apektado yung kanyang brain, no, severely disordered, no, yung kanyang state of mind. No, at sabi dito, siya ay merong isang sakit na inaatake minsan, lalo na pag full moon. No? Lunatic. Luna means moon. No, buwan. No, so pag matimingan full moon, mas lalong gumagana yung kanyang sakit. No, pag shift, no, pag high tide. Kasi ang buwan, may effect yan doon sa high tide, low tide natin. Kaya sa kalendaryo, makikita mo, ayan, no, may half moon, may full moon, may dark moon, may new moon, may effect yan ng high tide, low tide. Yan ang nagiging dahilan. Kaya yung ating ocean dyan, may rotation, gumagalaw. No, dahil dyan sa buwan. Is a lunatic. No, siya ay may sakit and sore vexed. No, sobrang naghihirap ang kanyang sitwasyon, for oftentimes he falleth into the fire and oft into the water. Grabe, ano? Hindi pa namatay yung batang ito. No? Yung kanya, parang ang naging habit niya na, no, pag inatake, mamaya andun, lalangoy sa apoy, mamaya naman lalangoy sa tubig. Ano yan? Parang, yung baboy pag kinakatay. No? Pagkatapos mong ibaba doon sa kumukulong tubig o sa medyo, para matanggal yung balahibo, mamaya paapuyan mo na naman para malinis. But again, mga kapatid, hindi sinabi dito kung ilang taon na may ganitong klaseng kondisyon ang bata. No? Gaano kahirap sa kanyang magulang, gaano kahirap sa kanyang pamilya, gaano kahirap mismo sa bata no, na ganito ang kanyang sitwasyon at incurable. No, hindi kayang pagalingin ng kung sino man ang kanyang sakit. That is why yung tatay, lahat na siguro naisip na ang paraan, anong gagawin ko, wala talagang solusyon, may pera kami pero walang cure sa sakit ng anak ko. So anong solusyon?
Mayroon pa bang isang manggagamot dito na mas na pwede pang magpagaling sa aking anak? Wala. Pero ang kagandahan, biglang bumisita si Jesus. Minsan yung wala tayong makwestiyon sa Diyos natin. Kasi siya may sariling timeline. Tayo mayroon din. Pero lagi tayong nagmamadali kasi ang buhay natin very short lang. Pero ang Diyos natin, wala siyang pakialam. He has no future, He has no tomorrow. Andyan lang siya, hindi niya issue ang time, hindi niya issue ang araw. That is why hindi siya nagmamadali, hindi siya nagwo-worry, hindi siya nagpuproblema because siya ay Diyos. And Lord, thank you that you are our God. Thank you, Jesus. Hindi ko pa naman nakakalimutan yung ating title. The title of our preaching, You Can Overcome. You can. You can overcome. We can overcome. Ito mga kapatid, lagi nga nating sinasabi, yung mga bundok na yan, mga signs ng ating mga troubles, obstacles sa buhay. Na ikaw, yung pag nakaakyat ka dyan sa Mount Everest, may mga Summit 1, Summit 2, Summit 3. Pag naakyat mo na yan at pinakatuktok, maglagay ka ng plug doon, anong sinasabi mo? I have overcome the world. Na-overcome ko na ang aking takot. I have overcome my fears, my doubts, lahat, sitwasyon. You can overcome, we can overcome, I can overcome only in the power of Jesus' name. At wala nang iba pa, mga kapatid. You can overcome through power in Jesus' name. And that is very true. Iba ang hatid ng mga kanta natin, mga kapatid. All of us. Iba-iba ang sitwasyon natin pagpasok natin dito sa church. Iba-iba ang daladala natin pag galing sa bahay, galing sa opisina, kahit saan. Iba-iba ang takbo ng thinking natin pagpasok dito sa church. Mayroong pagpasok pa lang dito, mula pa lang sa bahay, aburido na. May kung ano-anong usapan na. Lahat na lang. Pagdating mo sa kalsada, may traffic pa, may kung ano-ano pa, may driver pa na lahat ng kanto hihintuan. Ikaw naman, nagbuti, wala tayong klase kanina. Kung mayroon, brother, pwede bang, para tayong dyan, kumakatok na pwede pa bang makapasok. Iba-iba ang takbo, way of thinking. May mga problema na iniisip, may mga Judith, may mga bayarin na mga iniisip, lahat na lang. Pero pagpasok natin dito sa church, when we hear and when we worship, andyan ang kanta natin. Ano ang effect? Parang nabura kaagad lahat kung ano man ang nasa isip natin because of the power of Jesus' name, mga kapatid. So ito, another story. We can overcome. You can overcome. Sister Virgie, ilang linggo kayong nag-practice ng swimming? Before, hindi kayo marunong lumangoy. No. Sinong hindi marunong lumangoy? Mayroon pa rin. No. But again, mga kapatid, why? Dahil number one, sa mga hindi marunong lumangoy, number one kasi malulunod ako dyan. Way of thinking. Hindi, malulunod ako. Hindi, subukan mo lang, malulunod ako. Hanggang dito lang pala. Paano ka malulunod ngayon? But, mind setting, condition, isip. Pero anong nangyari? Hindi. Sa langoy pa lang, hindi ka marunong. So ano ang gagawin? Mayroong way. Anong gagawin mo? Mag-practice. Yun ang ginawa nila. Mag-practice tayo. Sa umpisa pa lang pag-practice, grabe, ang laki ng swimming pool. Mamaya lulutang ako dyan. Saan kaya ako abutin ito? Lahat na lang, yung takot. Paano kaya ipagpag yung mga paa, yung mga kamay, paano? Talon! Talon! Why? I cannot overcome. I can't. Hindi ko kaya. Why? Paano? Lahat dito. Sa isip natin lahat. Pero before hindi ka marunong lumangoy, you are very afraid na umapak sa tubig.
Pero sa mga marunong ng lumangoy dahil hinarap ang takot na malunod, you are now enjoying in the water. No. No. Sigurado, di ba? No. Mag-i-enjoy ka. Ay, nandiyan ang swimming pool. Hindi ka pa nakabis, nag-dive ka na eh. No. No. Why? No, kahit ba, papatulan mo na eh. No, parang, wow, talaga. Mag-i-enjoy. Why, mga kapatid? Because you or we have overcome that kind of fear na hindi pala totoo. No. No, na hindi naman pala ganun. No. We can overcome. No. Dati, wala tayong ano dyan. Pero ngayon, hindi ka pa nakalubog. Lord, samahan mo ako, ha? No. In the power of Jesus' name. No. 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 Sa atin ng mga apostolik, gasgas na yung pangalan. Lord, mabuti na lang, no, kahit anong gamit namin sa pangalan mo, hindi nagluluma, hindi nawawala ng bisa, hindi nagpi-fade, Lord Jesus. Lord, thank you so much, Lord Jesus. No, na ito lang yung pangalan na pag ginamit mo ngayon, pag ginamit mo after 1,000 years, still effective. Ang pangalang Jesus, mga kapatid. No, and for us, no, kung dati araw-araw or every Sunday, every Wednesday, namumroblema ka, may struggle ka, paano pumunta sa church, lagi mong inahatak ang sarili mo. But again, if you are willing and you are faithful at gusto mo at you have a desire na talagang maglingkod sa Diyos, you can overcome. No, we can overcome. Brother, ang hirap. No! Kung nahihirapan ka, nadaanan din namin yan, kaya mo yan. No, dito lang lahat yan. No. Ang sakit mo, simple lang. Pagbasa mo ng Google. No, pagbasa mo ng internet. No, parang ang terminal na yung sakit mo. No, hindi ka na makatulog. Brother Marvin, ano? Lahat na lang. Pero hindi naman pala. Why? Sa isip natin lahat, mga kapatid. Oftentimes, sa verse 15, he falleth into the fire and off into the water. Minsan marami tayong makita dyan sa kalsada. No. Nakakaawa, no? Yung ganitong klaseng sitwasyon. No. Hindi mo makuhang hindi mo makuhang ma-smile, hindi mo makuhang tumawa. Tingnan mo pag naglakad, ang pangit pag naglakad. No. Hindi mo pwedeng tawanan. No. The more na nag-grieve ang heart natin sa kanilang sitwasyon, and also yung gratitude, yung pasasalamat natin sa Diyos, no, just like this boy. No, gaano kahirap sa kanyang magulang na ganito ang kanyang sitwasyon. At sa bata na ganito rin ang kanyang sitwasyon. Makikita mo dyan, wala kang kontrol, hindi mo alam ang gagawin, pagulong-gulong kung ano man ang kanyang gagawin dyan, no, wala kang kontrol. Maawa ka pero wala kang magawa. No? Pero hindi pa siya namamatay, ano? Hindi pa siya na-disable because God has a purpose. Ang Diyos ay may plano. No? He falleth and I brought him. No? Ito kasi, mga kapatid, no, may lunatic. Kahit nung panahon nila, ayan na, full moon na, so aatakihin na naman yung bata, sumasabay, but again, no, ginagawa na lang na dahilan kahit sa panahon na ito na dahil sa buwan. No. No. But remember, the devil, no, the demons, the evil spirits, no, hindi ang buwan ang may cause nito but the devil. No, the demons. Anong ginagawa niya? Sasabayan niya yung sitwasyon. No. Na kunyari, andyan ang buwan, sasabayan ko tapos mamaya atakihin ko siya. No. Pero ang idadahilan dahil full moon. And I brought him to thy disciples and they could not cure him. Lord, dinala ko sila sa mga tagasunod, sa mga disipulo mo, pero hindi nila mapagaling yung anak ko. Kung tayo ito, mga kapatid, ito klarong-klaro. Mga disciples, mga apostles, ang example mismo. Grabe, ano? Lord, tagasunod mo kami, pero hindi namin kaya. No? No. Mga disciples mismo ito. No? No, ilang buwan, ilang taon na silang kasama ni Jesus Christ. No? Nakikita nila kung paano magpagaling si Jesus Christ. No? No. Sabi siguro ni Jesus, no, kayo pa naman na tagasunod ko. No? Kayo na siyam?
No, na tagasunod ko, kayo na, no, tapos magrereklamo itong isang pasyente natin dahil hindi nyo kayang pagalingin. No, ako na boss nyo, ako na, no, tapos lalapit lang itong lalaki at sasabihin, Lord, di nila kaya. Lord, yung mga tao mo, wala palang pananampalataya sa'yo. No, Lord, pasensya ka na. No. Just like the apostles and the disciples, mga kapatid, lumapit yung lalaki, sabi niya, Lord, hindi nila kaya, kulang sila ng pananampalataya sa'yo. Lord, sa'yo na lang ako lumapit para diretso na, kasi sila nag-aalangan. Sila nagdadalawang isip, na kaya ba namin pagalingin o yung bata o ganito. Hindi namin kaya. No. They could not cure him. Then Jesus answered and said, sa verse 17, of faithless, referring to the disciples and to the apostles. No. Mga kulang kayo ng pananampalataya. Tagal nyo na akong kasama, hindi nyo ko kilala. Lord, sorry. No. Kulang. Perverse generation, to those Pharisees, hypocrites, Sadducees, na andon nakikitingin sa kanya. No, nakikichismis. No, nakikimarites. No, faithless. No, kawalan ng pananampalataya. No, kulang. Perverse generation. No, masamang henerasyon. How long shall I be with you? No. Grabe ang tanong ni Jesus Christ dito. No. Ano kaya ang pakiramdam ni Jesus Christ? Ganun ba? Kasi sabi dito, nung time na ito, siyam yung nilapitan ng lalaki. Sa siyam na yan, ni isa wala man lang nakapagpagaling. Ano kaya ang pakiramdam ni Jesus Christ? No, ang tagal nilang sumusunod sa akin, ang tagal ko silang kasama. No, ni isa sa kanila, wala man lang naka-absorb, wala man lang nakakuha ng virtue na pag may ganyan, kaya na nilang pagalingin. No, in the name of Jesus Christ, in my name, they will make it. No, pero wala man lang kahit isa. Ang sabi ni Jesus, how long shall I be with you? No, ano ba ito sa Tagalog? No, gaano? No, hanggang kailan ba ako na dapat kasama nyo? Grabe mga tanong ni Jesus Christ, ano? How long shall I suffer you? No, sa mga magulang minsan, no, pag ang anak talagang pasaway, anak, hanggang kailan kaya ako magtitiis sa iyo? No? Anak, hanggang kailan? Sabi ni Jesus siguro, how long shall I suffer you? No, hanggang kailan ako magtitiis sa kawalan ninyo ng pananampalataya? No. No. Hanggang kailan? No. No. Sinampulan sila nung lalaki, dala yung anak. No, talagang hindi na pagaling. But remember, wala pa silang Holy Ghost sa mga panahon na ito. No. But after this, no, sa gate called Beautiful, andon sina Pedro, Peter and James ba yan? Magkakasama. Peter and John, James. No. Mayroong isa doon, no, gate called Beautiful. No. No. Wala na. No. Pahingi naman pera dyan, pahingi. No. Mayroon na silang Holy Ghost sa time na ito. Because the Holy Ghost, Acts 1:8, pasuyo, Brother Roman. Acts 1:8. No. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. That is why we are so thankful to God for giving us the power, no, for giving us the Holy Ghost to have this kind of power. No, Lord, bigyan mo kami ng maraming pera, pero walang power ang pera. No, ang power ng pera madalas dito ginagamit sa kasamaan. No, mga politician, lahat, no, may kapangyarihan, diyan nila nagagamit. But Lord, thank you for giving us the Holy Ghost because this is the power that you've given us, hindi lang, no, come upon you and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Lord, thank you for giving us this power. No, but you shall, but not the spirit of fear, but of power, no, but of love and of a sound mind. No. Power to what? No. No. Pag may problema tayo, marami kang pera, mabibili mo ba ng
ng pera ang problema. Nasasabihin mo, marami akong pera rito, no, get out problem. No, marami akong pera dito, sakit, lumabas ka sa akin. Wala. No? Pero ang Holy Ghost na ibinigay sa atin ng Diyos, no, power, ano ang sabi niya, John 14:26, pasuyo, Brother Roman. But the Comforter, which is the Holy Ghost. No, comforter in everything. Kung ano man ang klase ng sitwasyon na mayroon tayo sa buhay, malungkot ka, lonely ka, lahat, kung anong sitwasyon mo, andyan ang Holy Ghost, andyan ang comforter, ang mang-aaliw. No, hindi yan siya tawaging comforter, mga-aliw. No, kung hindi, magbibigay ng comfort sa buhay natin. No, ano ang comfort ng mundo? Punta ka sa sinihan. Anong comfort ng mundo? Punta ka sa bilyaran, punta ka sa bar, punta ka sa diskuhan, punta ka saan? No, andan, punta ka sa casino. No, punta ka diyan sa punta ka sa Okada, punta ka sa City of Dreams. No, nakaraan, no? Yung isang brother natin, doon sila nagmeeting, no, sa Okada. No. Mayroon daw mag-asawa na Chinese. No, napadaan doon. Sabi daw ng misis, ano ba yung salitang mga sigaw ng inchik? Hindi ko alam eh. No? Yung misis na inchik, panay ng sigaw, ginanon pa daw yung mister niya. No? Pagdaan ng waiter, sir, anong problema? No? Natalo daw kasi ng 2.5 million. No? Kaya yung misis daw, talagang galit na galit. Nagsisigaw daw doon sa loob ng, doon sa Okada. Ikaw ba naman matalo isang gabi 2.5 million? No. Para ano? Para mabigyan ka. Kasi masaya talaga ako pag nakahawak ako ng mga dice, mga baraha. Ano bang mayroon dyan sa casino? O yung mga nagka-casino, anong idea? Ano meron? No. Kasi pag nakapasok ako dyan, no, talagang iba ang comfort na naibibigay. No. Resorts World, bakit nasunog? Di ba? Yung Resorts World. Dahil sa isang casino player din, na natalo ng ilan? 12 million. No, nung time na yon, ilan ang namatay? No, dahil lang sa kanyang utak, no, na nasiraan ng isip, ng tamang pag-iisip, dahil akala niya ang pagpunta sa casino, magkakabigay ng comfort. No! No, anong sabi ni Jesus? May problema ka? You come to me! No, you are, anong sabi niya dyan? No, all of you who are ano tawag na? Carry, heavy laden. No, for my yoke is easy and my burden is light. No, pero men love darkness rather than light. No, ang Diyos nag-o-offer ng kaliwanagan. May problema, kalapit ka sa akin. Huwag kang pumunta ng kasino, huwag kang pumunta ng sugalan, huwag kang pumunta ng sabungan. Lapit ka sa akin. No, dahil ako lang ang makakabigay ng comfort na yan, mga kapatid. No, that is why God has given us, John 14:26, balik tayo, Brother Roman. Ano ang sabi niya? But the Comforter, which is the Holy Ghost, Lord, thank you for giving us the comfort. No, dahil from time to time or any time, kailangan natin ng ganitong klaseng comfort. And Lord, thank you, it's free. Libre ito. Whom the Father will send in my name. No, nauutusan, ipapadala ng aking Ama sa aking pangalan, He shall teach you all things. No, kung ano man ang sitwasyon mo, kung anong pangangailangan mo, lahat ituturo niya yan, lahat ng bagay, and bring all things to your remembrance. Why? Makakalimutin tayo. No, lagi tayong nakakalimot. No, kagabi, pauwi na kami ni Mr. Cyril. Nasaan yung cellphone ko? Hindi ko alam. Ay, sorry, hawak ko pala. Hawak ko yung pasakay na kami ng sasakyan. Yung cellphone ko, naligpit mo ba? Hindi. No. Ay, hawak ko pala yung cellphone. No. Bring all things to your remembrance. No. Lord, we are always thankful because when we are afraid, pinapaalala mo sa amin that you are there. No. You are most faithful. No. In times of trouble, you are most faithful. No, in times na kami ay nagdadalawang isip, Lord, pinapaalala mo sa amin na andyan ka. No, Lord, pag may ganito ang sitwasyon, pinaalala mo sa amin that you are the master of every situations.
No, all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. No? So sa pamamagitan ng Holy Ghost, Lord, that is why we're always thankful for giving us, Lord, the Holy Ghost. No, kasi ito, lahat ng pinagbabasa natin, yung pag-aralan natin, lahat ito walang kwenta kung wala tayong Holy Ghost. It's just like a twinkling symbol na parang wala lang. No, parang bumabalik lang. But Lord, talagang, no, sabi nga nila dyan sa internet, ano ba yan, sa Facebook, no, relatable. No, papapakita ng isang sitwasyon, no, ito talagang makaka-relate tayo mga kapatid sa sitwasyon na ito. Why? Anong gustong sabihin ni Jesus? And bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. We have the Word of God. Ang dami na nating pinag-aaralan, mga klase natin sa umaga, no, lahat ng yan, lahat ng mga aral, lahat ng Word of God, preaching, videos, in our Wednesday, lahat ng ito pinag-uusapan natin. Every time mayroon tayong hinaharap na sitwasyon, ano ang sabi ng Diyos, ni Jesus? Sabi niya, ako mismo ang magpapaalala niyan kung ano yung mga nasabi ko sa inyo. No, why? Dahil yung mga sinabi niya lang ang magbibigay sa atin ng lakas. No. Minsan, hindi, kaya mo yan. No, parang walang effect. Hindi, brother, kaya mo yan. Sister, kaya mo yan. No, you can overcome. No, minsan parang kulang pa no? Parang walang lasa, parang kulang. No? Pero minsan pag narinig mo yung habang nagwo-worship ka, habang nagpe-pray ka, sabihin sa iyo ni Jesus, you can overcome. No, kaya mo yan. Lord, ang hirap. No, you can overcome. No, sasamahan kita diyan. I will put all things into your remembrance para lang magkaroon ka ng lakas at maharap yung sitwasyon na yan. No, talagang totoo. No, and God will do it. No, at gagawin ng Diyos natin yan mismo, mga kapatid. No, balik tayo. No, sa verse 17. How long shall I suffer you? Bring him hither to me. And Jesus, ito ang cause. No. Sabi ni Jesus, okay, para matapos na yung problema. No, yung bata, dalhin sa akin. No, mga assistant ko, hindi nila kaya. No, yung mga si Pedro hindi niya kaya, no, kulang. No, more training, no? Kulang pa ng absorption, no? Kailangan na i-train pa. O sige, dalhin sa akin. No, yung bata dinala sa kanya para matapos na. And Jesus, knowing what is the cause and the reason, no, ang ugat kung bakit ang bata nagkakaganoon, and Jesus rebuked the devil. Not the moon. No? God knows the cause of the trouble. No? Sabi niya, ang gustong gawin ng demonyo, ng devil, Lord, ang creation mo ang may diferensya. No? No, yan ang gusto niyang iparating sa mga tao na may mali sa creation ng Diyos. Lord, tingnan mo, yung bata na ito nagka-diferensya dahil sa creation mo. Lahat tayo pag andyan ang buwan, pag nag-full moon, pag nag-high tide, low tide, bakit yung bata lang na yan? Lahat tayo may utak, lahat tayo may tubig, bakit yung bata lang na yan? Tapos sasabihin, no? But God, knowing the cause of the trouble, which is the devil, no? Ano ang sabi niya sa demonyo? No. Sabi niya, wala naman sa sinabi dito eh. And Jesus rebuked the devil. No, simple lang. Hindi kailangan ng mga acrobatic, hindi kailangan ng walang maraming kaartihan. Ang sabi lang ni Jesus, dalhin. No, parang ikaw matagal mong pinerwisyo ang bata, No, alis. No, wala namang buti walang pumitik bigla. No, ibig sabihin gising lahat. Walang pumitik eh. Sabi ni Jesus, alis. No, matagal mo nang pinerwisyo ang batang 'yan. No. Matagal mo nang pinahirapan ang batang yan. No. Knowing our God, no, ang kanyang sagot sa solusyon ng buhay natin always immediately. No. Pag emergency cases, hindi na kailangang dalhin sa ospital, right there and then. No. Doon, Lord, thank you so much, Lord Jesus. No, dalhin yan sa opisina ko, dalhin doon sa headquarters ko kasi doon, andun lahat ng gamit ko, operahan natin, ultrasound, x-ray, lahat na lang, katayin natin siya para makita kung anong sakit. No? O hindi na kailangan sa Diyos natin yan, mga kapatid, because He created us and He knew
every parts of our body. And that rebuke the devil. Ito talagang pagpapakita, wala talagang magawa ang demonyo. Anong sinasabi natin? Na ang impyerno, ang hari doon, si Satanas? No. Ang impyerno, kinakatakutan ni Satanas. Because time will come, yun ang magiging lungga niya. Ang hell designed for Satan and his angels na nag-rebelde sa Diyos. Ang impyerno hindi para sa atin ng mga tao. Pero ang tao, anong sabi niya? Satanas, sama ako. Maganda pala dyan. Hindi, ang impyerno, dinesign yan para sa mga alipuris niya at sa kanya, hindi para sa atin. God is not willing that any should perish. Pero ang tao ay talaga namang matigas ang ulo, may sariling prinsipyo, mas matalino, mas magaling pa sa Diyos. That is why doon din sila patungo. Sa book of Isaiah, every day, the mouth of hell is expanding. Why? Isa ngayon, makita mo. Mamaya, antitindi. Ibang klase na ang mundo natin sa ngayon. Ngayon, tayo na mga tunay na lalaki, tayo na ngayon ang natatakot na mag-comment doon sa mga alanganin. Why? Pag nag-comment ka lang saglit, tapos ka sa kanila. Kunting mali mo sa comment, lalo na sa social media na yan. Kunting mali mo lang, tapos ka lahat dyan. Kakatayin ka ng mga tao dyan na walang awa. And Jesus rebuked the devil and departed out of him. Simple lang. Alis ka dyan. There are so much situations, troubles, and problems sa buhay natin, mga kapatid, na hindi nasolusyonan ni minsan, hindi kayang gawa ng paraan. But the day na tayo dumating dito sa church, God has given us the Holy Ghost. We are baptized in the name of Jesus Christ. Yung problem, situations na yan, na dala-dala natin nung natagpuan natin si Jesus dito, nabura, nalinis, nawala. Sakit sa isip, sakit sa kaluluwa, sakit sa lahat, andyan. Simple lang pala ang sagot. That is why sometimes, Lord, sana dati pa. Pero yun nga, hindi natin hawak, hindi natin control ang time, hindi natin control ang sitwasyon. But Lord, we are so thankful and grateful na sa sitwasyon na yan, kami nadaanan mo at nabigyan mo ng pansin. Departed out of him, and the child was cured from that very hour. Being the father of that son. Ano kayang pakiramdam mo? Lord, akala ko wala ng hope. Lord, akala ko we cannot overcome. Lord, akala namin wala na. Pero ikaw lang pala. Anong sabi ni Jesus? To you, it is impossible. But to me, nothing is impossible. Wala. And the child was cured from that very hour. Then came the disciples to Jesus apart and said, of course. Sabi ni Pedro siguro, alika kayong walo rito. Pinahiya natin yung master natin. Tayo pa naman, binibida natin siya na, master namin, kaya niyang magpagaling. Kaya niyang mag-solve lahat ng problems. Binibida natin siya. Tapos biglang may pupunta rito at ipapahiya natin ang pangalan niya na ang Diyos lang natin ang may kakayanan pero tayo pala wala. Anong plano ni Jesus? Kung ano siya, magiging ganun din tayo. Ini-expect ni Jesus na sa pagsama ng mga apostles, dahil iiwan ko kayo dito, kung ano ang iiwan ko, yun din ang magiging inyo. So sa pag-iwan ko na yan, when you pray, there is healing. Pag may ganitong sitwasyon, may mangyayari, all things will be possible. So, ini-expect ko na may magagawa kayo. So, dahil si Pedro nahiya at ang kanyang mga kasamahan, medyo dumistansya ng konti. Mon, halika, lapit ka rito. Simplihan lang natin si Jesus Christ. Kasi nakakahiya naman. Disciples to Jesus apart and said, why could not we cast him out? Lord, bakit hindi namin siya kayang paalisin?
I-cast out. Ano ang problema? Mabuti nagtanong sila. No? Kasi yun ang problema natin. Pag hindi ka nagtanong, because of pride. No, wala nang iba pa. Yan lang ang rason. Bakit hindi mo pala alam? Hindi ka nagtanong. Nahiya ako. Bakit nahiya ka? Kasi baka sabihin nila, hindi ko alam. Yun nga, hindi mo nga alam eh. No. Yun. May right med ba nito? Huwag mahihiyang magtanong. No. Yan lang ang susi lagi. Pag hindi alam, huwag mahihiyang magtanong. No, talagang, kasi pride pa rin ang labas niyan. No, baka kasi sabihin nila, hindi ko alam eh. Kaysa sa mapahiya ka, no, na hindi ka nagtanong. No. Huwag tayong mahiya, mga kapatid. No, and Jesus said unto them, ito ang sagot ni Jesus, because of your unbelief. No. Lahat tayo subject dyan. Lord, may ganitong sitwasyon, walang nangyari. Lord, gusto kong i-cast out yung demons, pero ako yung binugbog. Lord, ang dami. Lord, ang tagal ko nang pinagpipray ito, pero bakit wala pa ring sagot? Lord, ang hina-hina mo. Lord, hindi ka nakikinig. No! Hindi problema sa Diyos natin, mga kapatid. Ang may problema, tayo. No, yung unbelief, yung pananampalataya natin sa Kanya, yung kakulangan. No. Ang sabi kasi dito sa Tagalog, because of your unbelief, pero sa Tagalog, hindi din sinabi na dahil wala kayong pananampalataya sa akin, mayroon. Kung hindi, dahil kukunti lang. No. No, ang sabi diyan sa Tagalog, dahil kukunti o kulang ang inyong pananampalataya. So ang question natin, Lord, ano ba ang sapat ng pananampalataya? No? Na ito pag nag-pray tayo, oh, Brother Norman, mula ngayon, ikaw ay magaling na. No? Lord, yun ba sapat na? O hanggang boses lang yun? No? Lord, anong klaseng pananampalataya? Full na ba yun? Half? 3/4 lang? Lord, paano ba? You know, that is why we're always praying, Lord, give us that kind of faith. Faith, not wavering. No, na hindi nagdadalawang isip. No, for verily I say unto you, if you have faith, kung mayroon kayong pananampalataya, as a grain of mustard seed, no, napakaliit lang yan, no, na klase ng buto. You shall say unto this mountain, sasabihin nyo sa bundok na ito, remove hence to yonder place, no, lumipat ka rito, gumalaw ka, and it shall remove. No, at yan ay magagalaw, may mangyayari, and nothing shall be impossible unto you. No, simple lang ang sagot ni Jesus Christ. No, kung mayroon kayong pananampalataya na maliit lang, but again, Lord, no, anong klaseng maliit? No, hanggang saan, anong klaseng pananampalataya? No, ang mayroon kami para maging possible ang isang bagay, Lord Jesus. No, nothing shall be impossible unto you. Howbeit, no, kasi sinasabi ni Jesus Christ that there are situations, no, sabi niya, ang ganitong klaseng sitwasyon, no, ang kailangan dito, ito. Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. No. Sabi niya, yung ganitong case sa bata, no, sa inyo na part, kailangan dito prayer and fasting. No, because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. No, sa pakikinig ng kanyang salita. No, howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. No, my prayer, my fasting. We say praise the Lord. Daanan lang natin saglit, mga kapatid, sa Revelations 21. Revelations 21. So verse 1, and I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. No, kung anong mayroon tayo sa ngayon, mga oceans na yan, no time will come na lahat ng yan ay mawawala. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God, out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. No, so yung bababa na holy city,
New Jerusalem. It is holy. Why? Dahil wala ng anong klase mga unholiness na pwedeng pumasok sa syudad na yan. No, lahat holy. Coming down from heaven, from God out of heaven, prepared as a bride, adorned for her husband. No, ang inihanda ng Diyos na Holy City, New Jerusalem, na manggagaling sa langit, sabi niya parang kagaya ng isang babae na ikakasal sa kanyang mapapangasawa. Talagang lahat ng kagandahan, lahat ng preparation, lahat ng beauty, ilalagay ng Diyos doon sa Holy City. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men. Because this time, talagang dyan naman ninirahan ng Diyos, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them and be their God. Verse 4, And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. No, wala ng mga iyakan, wala ng sama ng loob, wala ng sakit, lahat. No, mawawala. And He sat upon the throne, said, Behold, I will make all things new. And He said unto me, Write, for these words are true and faithful. And He said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. Verse 7. He that overcometh shall inherit all things. He that overcometh. That is why lahat tayo mga kapatid nagsusumikap na talagang ma-overcome o mapagtagumpayan natin ang mga sitwasyon na inaharap natin sa buhay, yung paglilingkod natin sa Diyos, mapagtagumpayan natin. Ano ang sabi niya? He that overcometh shall inherit all things. Swerte nung mga anak na ang kanilang magulang ay may pamamana. No? Paano naman doon sa wala? Di utang. No? Yung maipapamana. Dahil wala. Pero ang Diyos natin, mga kapatid, anong sabi niya? Shall inherit all things. No? Lahat ng ito, ipapamana niya sa atin. Ano ang gusto mo? Sabihin mo lang. No? Kasama na yan doon sa all na mai-inherit natin. No, kung wala man tayong ma-inherit sa mundong ito, pero yung pinangako ng Diyos sa atin na ma-inherit, no, yon ang pagsumikapan natin. I will be His God. No, pangako ng Diyos ito, ako ay magiging Diyos niya, and He shall be my son. Siya ay magiging anak ko, ako ang magiging ng Diyos. Sa verse 8, ito mga kapatid, sa verse 8, But the fearful and unbelieving, the fearful, yung matatakutin. Why? Ito nga ang question minsan eh. Even with the Holy Ghost, sa atin na may mga Holy Ghost. Bakit tayo natatakot? Bakit tayo nininervyos? May Holy Ghost na tayo niyan. Pero ano ang sabi niya? The fearful, yung matatakutin. Why? Ito nga eh. Hindi ba mainsulto ang Diyos natin? He created everything. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya rin ang kukuha. Siya ang ating pinaka-Diyos at wala nang iba pa. He created all things. Tapos takot pa rin tayo. Lord, you are a God. Yes, you are a God. Pero pag may sitwasyon, Lord, nininervyos, natatakot kami. No, the fearful. No, Lord, bigyan mo kami ng klase ng panambata. Napakalaki ng Diyos. Pero anong nangyari? No, kaya anong gustong mangyari ng Diyos? No, parang napaka-insulto sa part niya na, Oo, ako Diyos nyo. Pero bakit kayo natatakot? No? But Lord, thank you sa takot na yan, mas lalo kaming kumakapit sa iyo. No? Mas ayaw namin na hindi na kami natatakot, Lord. Tapos wala naman pala tayong pananampalataya sa Diyos natin. No, but the fearful, the unbelieving, magkasama lagi yan. Pag ikaw ay laging matatakutin, ibig sabihin, wala kang tiwala sa Diyos. No, dahil kung may tiwala ka sa Diyos, yan ang magpapakalma sa atin sa isang sitwasyon. No! Hindi ko kailangang matakot, hindi ko kailangang manervyos. Why? Because I have a God who can do everything. No. We must proclaim it, mga kapatid, and abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers. No, ayan, lahat. No, pati mga sorcery, idolaters, and all liars. No, talagang sinama pa yung dito, sinungaling, No, lahat ng sinungaling shall have their part in the lake
which burneth with fire and brimstones, which is the second death. Lord, ayaw namin magkaroon ng part dito sa lake of fire. Ang gusto naming part, walang iba kung hindi nandoon sa langit, Lord Jesus. Say praise the Lord. Kunting verse na lang natin. Sa verse, Romans chapter 12, verse 21. Romans chapter 12, verse 21. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Huwag tayong padaig sa masama, kundi daigin natin ng mabuti ang masama. Thank you, Jesus. Sa 1 John chapter 5, malapit na tayo mga kapatid. 1 John chapter 5, verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world. Ang sinumang pinanganak sa Diyos ay mapapagtagumpayan ang mundo. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. James chapter 1, verse 6 to 8. But let him ask in faith, nothing wavering. Ang sino man ay humingi, pag siya ay nanghingi sa pananampalataya, sabi niya, nang walang wavering. Yung pangdududa, yung pag-aalangan. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. Sabi niya, pag humingi ka sa Diyos, sa pananampalataya, kailangan hindi ka nayayanig, hindi ka nagdadalawang isip. Because a double-minded man is unstable in all his ways. Yung bang, Lord, when we pray, Lord, dapat itong mangyari. Lord, alam mo ito, will mo ito. Ito ang alam namin, gagawa ka ng paraan. Ito ang solusyon. Ang gustong mangyari. Kahit sino naman Ikaw na nanghihingi ng request. Tapos ang isip mo, kaya mo kaya, Brother Raymond? Ito sana Tapos ano ang pakiramdam ng tao na ikaw nagre-request tapos, Brother Raymond, kaya mo kayang maganito? Anong dating sa kanya? Insulto. Nagwe-waver ka, nag-aalangan ka. So ang Diyos naman, ano ba ito? Ibibigay ko sa kanya, walang tiwala sa akin. Nagpe-pray siya, pero pagbangon niya, mas mabigat pa yung kanyang dala. Wala siyang tiwala sa akin. So unwavering. A double-minded man is unstable in all his ways. But again, mga kapatid, God has given us a sound mind. Binigyan tayo ng Diyos ng sound mind. And when we pray, when we ask Him in faith. At yung pananampalataya na yan, anong mangyayari? Kasi kagaya niyan, wavering, when we pray, you ask amiss. Why? Because of our unbelief. Dahil sa hindi buo ang pananampalataya natin sa Diyos, mga kapatid. But again, we can overcome every situation because of Jesus' name. And in the power of Jesus' name. Mga kaisipan na nag-aalangan, mga negatives, lahat, hindi mo kaya, kaisipan lang natin yun. Maraming mga situations, mula umpisa, ang dami na nating napagtagumpayan. At sinisigurado ng Diyos, basta tayo faithfully maglingkod sa Kanya, mga kapatid, sinisigurado ng Diyos that we can overcome every situations. Thank you, Jesus.